Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa'yo Noled Mandanay. Shout out sa'yo Sari Aliaban. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa kinaroroonan ng ating bida matapos ang dambuhalang tapatan ng mga pinuno na yayanig sa buong Jongyuan. Bakas ang tindi ng pagod sa mukha ni Sorayang habang formal nang nagpapahinga ang kanyang katawan mula sa nakakangilabot na presensya ng Emperor Azura. Wika ng ating bida, "Phew. Pagod ako." Napatigil at naningkit ang mga mata ni Yosan Green sa tindi ng nakikitang panghihina ng ating bida. Wika ni Yosan Green, "Bakit parang wala ka ng enerhiya? Para kang dumaan sa isang laban ng buhay at kamatayan." Bumanat ang ating bida nang may napakaseryosong tono na tila uukit ng kamatayan sa hangin. Wika ni Sorayang, "Kung isa sa alang-alang ang taong hinarap ko, halos dumaan na nga ako roon. Mas mabuti pa sanang nagkaroon na lang kami ng sword fight." Hinarap siya ni Yosan Green nang may pagtataka. Wika ni Yosan Green, "Nag-usap lang naman kayo ng sandali." Agad namang lumapit ang tapat na si Angwa para asikasuhin ang ating bida. Wika ni Angwa, "Young leader, heto, uminom ka muna ng tubig." "Salamat," tipid na sagot ng bida. Tumingin si Sorayang kay Yosan Green nang may nanlilisik na mga mata habang binalot ng matinding tensyon ang paligid. Wika ng ating bida, "Maaaring mukha lang itong isang tensyon-adong usapan, pero nagkaroon ng isang napakatinding chi battle sa loob ng usapang yun." Literal na napatigil ang hininga ni Yosan Green sa gulat. Wika nito, "Ha? Talaga?" Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng alaala ng kanilang paghaharap, si Song Ji-yumbek, isa siyang dakilang tao. Kahit noong tumatawa siya, tumitingin lang sa akin, o tila nagbibiro lang, inaatake na ako ng kanyang chi. Hindi ito simpleng laban ng martial arts. Kailangan kong ibigay ang lahat para pigilan ang kanyang chi dahil ang kanyang chi ay mula sa isang taong mas matagal nang nabuhay kaysa sa akin, at nasa mas mataas na antas kaysa sa akin. Diniinan pa niya ang kanyang dambuhalang realisasyon tungkol sa nakapanghihilakbot na antas ng kalaban. Wika pa niya sa kanyang isip habang nanggigigil sa tindi ng determinasyon, "Kung nabigo ako, hindi sana naging ganito kalinaw ang aking pag-iisip at nahirapan sana akong kontrolin ang aking emosyon." Ang chi na yun ng kasakiman, puno ng baliw na determinasyon na makuha ang anumang gusto niya, anuman ang kailangan niyang gawin para rito. Iyan ang kapangyarihan ni Song Ji-yumbek, ang taong nakarating na sa Seamless Celestial Robe Realm. Hinarap ng ating bida ang kanyang mga kasama para sa kanyang pinal na hatol. Wika ni Sorayang, "Matutulog na ako. Huwag niyo akong gigisingin." Napakalupit na eksena. Literal na nakatulog ang ating bida habang nagsasalita pa lang sa tindi ng pagka-exhaust. Wika ni Yosan Green habang binalot ng pagkamangha at pighati sa sinapit ng bida, "Sige, mukhang talagang exhausted na siya." Wika ni Angwa habang binalot ng matinding pag-aalala, "Nagtataka ako kung magiging ayos lang ba siya." Mukhang ang bawat sandali ng tapatang ito ay pormal ng uukit ng panibagong lakas para sa ating bida, habang ang anino ng mga dambuhalang master ng Miriam ay patuloy na nagbabantay sa bawat galaw niya patungo sa rurok ng kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa loob ng karawahe sa ilalim ng dambuhalang bilog na buwan kung saan ang ating bida ay pormal nang nagising mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Wika ni Sorayang habang hinahawakan ang kanyang ulo, "Ag, ang ulo ko. Hindi ba gumagalaw ang karwahe? Natulog ba ang lahat sa labas?" Napakalupit na katahimikan. Literal na lumabas ang ating lodi mula sa karwahe at bumungad sa kanya ang isang mahiwagang kagubatan na tila uukit ng kilabot sa kanyang puso. Sigaw ng ating bida, "Ang Hua! Yorin!" Hinarap niya ang kadilimang bumabalot sa paligid ng may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, "Saan silang lahat nagpunta? Dapat man lang ay nag-iwan sila ng mensahe. Mapanganib dito." Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kanyang nararamdaman, isang presensya. Mabilis na tumakbo ang ating bida patungo rito ngunit literal na napatigil ang kanyang hininga sa tindi ng gulat. Binalot ng pawis ang kanyang mukha habang dahan-dahan na humahakbang patungo sa katotohanan. Sigaw ng ating bida, "Hoy! Dongpil!" Napakalupit na revelasyon. Nakita niya ang walang buhay na katawan ni Dongpil habang ang mga uod ay dahan-dahan na gumagapang sa buong mukha nito. Sigaw ng ating bida ng may pighati, "Ang Hua! Yorin!"
Tumambad sa kanya ang tatlo na nakatali sa mga mahiwagang ugat ng puno na tila isang sumpa. Hinawakan ng bida ang katawan ni Dongpil habang yanig ang kanyang buong kaisipan sa tindi ng pait. Sigaw ni Sorayang, Dongpil. Dongpil, hoy, anong problema mo? Anong nangyayari? Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nanggigigil sa galit, sino ang makakagawa ng ganitong, ngunit sa mismong segundo na yun, naramdaman ng bida ang isang nakakangilabot na presensya sa kanyang likuran. Literal na napatigil ang mundo ng bida nang makita ang Demon Lord na nakangisi sa kanyang harapan. Wika ng Demon Lord, kaya mo ba itong harapin? Binitawan ng bida ang isang nakapanghihilakbot na sigaw ng galit na yayanig sa buong kagubatan, wo. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan kung saan ang ating bida ay nagising mula sa nasabing napakasamang panaginip. Yanig ang buong karwahe sa tindi ng kanyang pagkagulat habang binalot ng kaba ang kanyang mga kasama. Wika ni Yosan Green, Susmar Yosef. Anong problema? Ayos ka lang ba, young leader? Tanong ni Angwa habang nanginginig ang boses. Hinarap sila ng ating bida ng may seryosong mukha habang sinusuri ang bawat detalye ng paligid. Wika ni Sorayang. Nasaan si Dongpil? Mabilis na sumagot si Yosan Green, nagmamaneho siya ng karwahe. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang binalot ng matinding misteryo ang kanyang pagkatao, anong klaseng panaginip yun? Masyado itong malinaw para maging isang panaginip lang. At bakit naroon ang Demon Lord sa panaginip na yun? Samantala, sa loob ng Demon Cult's gazebo, ang Demon Lord ay pormal nang naghihintay habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng kumpiyansa. Wika ng Demon Lord, dapat ay nagsimula na ito sa mga oras na ito. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang kaganapan na yayanig sa buong Zhongyuan, habang ang anino ng Demon Lord ay patuloy na nagmamasid sa bawat hakbang ng ating bida. Hinarap niya ang ating bida ng may napakaseryosong mukha habang ipinapaliwanag ang bigat ng kapangyarihang kanyang tinataglay. Wika ng Demon Lord, ang tadhana ng mga natuto ng Demonic Emperor Qi. Hindi, ang tadhana ng mga nakarating sa World of the Sirens Sixth Sky. Maraming bagay ang ipapakita sa iyo ng Demonic Arts, gusto mo man o hindi. Kung hindi mo ito malalampasan, ang mga pagsubok na pagdadaanan mo pagkatapos ay mas magiging mahirap. Kung malalagpasan mo ito, makikita mo ang mundo gaya ng nakikita ko. Ipinagpatuloy ng Demon Lord ang kanyang pangaral ng may napakakalmadong tono ngunit puno ng malasakit na yayanig sa kaisipan ng bida. Wika ng Demon Lord, syempre, dahil lang nakikita mo ito ay hindi nangangahulugan na maaari kang maging katulad ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko kailanman ninais iyon. Ang bundok na inakyat ko ay masyadong magaspang at tigang para gustuhin kong umakyat ang aking disipulo. Ang hiling ko lang ay makahanap ka ng ibang bundok. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pinakasentimental na hiling na pormal ng uukit ng panibagong landas para sa ating lodi. Wika ng Demon Lord, hiling ko na umakyat ka sa isang bundok na mas makatao at komportable kaysa sa inakyat ko. Umaasa ako na ang buhay ay hindi magiging mahirap para sa iyo kahit na marating mo ang katulad na antas gaya ko sa hinaharap. Iyan lang ang gusto ko para sa iyo. Samantala, lumipat ang eksena sa House Sect Hidden Base kung saan ang atmosfera ay dambuhala ng nababalot ng tensyon at seryosong usapan. Hinarap ni Gang Yachi ang ating bida ng may matikas na paninindigan para batiin ito sa kanyang naging tagumpay sa Stillblood Fortress. Wika ni Gang Yachi, naging maayos ang pag-uusap mo sa leader ng Stillblood Fortress. Binabati kita, ngunit ang ating bida ay nanatiling alerto at napansin ang dambuhalang bigat sa mukha ng kausap na tila may pinapasan na problema. Wika ni Sorayang, wala yun. May problema ba? Hindi ka mukhang maayos. Bumuntong hininga si Gang Yachi habang pilit na inaalala ang mga ulat na kanyang natanggap tungkol sa Jianghu. Wika ni Gang Yachi, sinubukan kong asikasuhin ito ng mag-isa, pero sa tingin ko ay dapat ko pa ring ipaalam sa iyo. Ano yun? Mabilis na tanong ng ating bida habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Binitawan ni Gang Yachi ang rebelasyong yayanig sa buong Zhongyuan at uukit ng panibagong panganib para sa kanilang lahat. Wika ni Gang Yachi, ang Beggar Sect ay kumikilos na. Yanig ang buong base sa tindi ng kumpirmasyon. Wika ng ating bida, ang Beggar Sect. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang banggaan ng mga faction,
habang ang anino ng beggar sect ay pormal nang nagbabanta sa bawat galaw ng ating bida sa gitna ng nagbabadyang unos. Hinarap ni Gang Yachi ang ating bida nang may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat galaw ng kanilang mga kaaway. Wika ni Gang Yachi, sa tingin ko ay napansin na nila na naging aktibo tayo. Pero napakabilis nila. Ang kanilang imbestigasyon ay napaka-systematic din. Malamig at walang kakurap-kurap na sumagot ang ating bida na tila binalot ng misteryo ang kanyang kaisipan. Wika ni Sorayang, hindi ito isang bagay na matutulungan kita, gayunpaman. Oo, kaya nga hindi ko sana sasabihin sa iyo, pero naisip ko na dapat ko pa ring ipaalam sa iyo. Tugon ni Gang Yachi habang bakas ang dambuhalang bigat sa kanyang tinig. Bumanat ang ating lodi nang may napakakalmadong tono na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika ng ating bida, hindi ko ito kayang lutasin, pero may kilala akong makakagawa nun. Ha, literal na naguluhan at napatigil si Gang Yachi sa tindi ng gulat. Diniinan ni Sorayang ang halaga ng kanilang alyansa sa Divine Cult. Wika ng ating bida, maaaring magkaaway ang House Sect at ang Righteous Heavenly Alliance, pero kakampi niyo ang aming Divine Cult. Ibig mong sabihin, tutulong ang Heavenly Demon Divine Cult? Hindi makapaniwalang tanong ni Gang Yachi. Hinarap siya ng ating bida nang may matikas na posture habang ipinapakilala ang henyo ng kanilang sekta. Wika ni Sorayang, dapat ay alam na ng General Strategist ang sitwasyong kinalalagyan niyo sa ngayon. Napakalupit na eksena, biglang umalingaw-ngaw ang nakakangilabot na halakhak ni Hoyosong sa gitna ng katahimikan. Sigaw ni Hoyosong, kayong lahat ay nasa palad ko na, mga bastardo. Haha, ipinagpatuloy ng bida ang paglalarawan sa tindi ng kakayahan ng kanilang strategist. Wika ni Sorayang, sinusuri at inaalala niya ang bawat maliit na detalye na nangyayari sa mundo. Kukuntakin ko siya para makita kung may magagawa siya. Langya, dapat sinabi mo na sa akin ng mas maaga. Well, salamat, nanginginig na pasasalamat ni Gang Yachi. Gayunpaman, pag-usapan natin ang trabaho, formal na hatol ng ating bida habang pinal na tinatapos ang usapin. Napakabangis. Pagdating ng gabi, nagsimulang bumuo ng plano ang kanilang grupo para sa kanilang susunod na madugong hakbang. Hinarap ni Gang Yachi ang mapa ng may naniningkit na mga mata sa tindi ng tactical na pag-iisip. Wika ni Gang Yachi, ang susunod na destinasyon ay ang Madwood Forest. Maging ang mga tao sa Anhui at Jiangzi ay hindi lumalapit doon, pero doon matatagpuan ang mga puwersa ng Heavenly Dragon Palace. Sa ngayon, ang imahe ng Righteous Heavenly Alliance ay napakasama na. Ang pag-alis sa kanilang mga puwersa at pagpapakalat ng mga tsismis tungkol dito ay gagawa ng mga bagay na mas komportable para sa iyo. Gayunpaman, ang punto ay ang Heavenly Dragon Palace at ang Namgang Clan ay tila nasa gitna ng isang digmaan. Yanig ang buong base sa tindi ng planong ito. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang panibagong labanan sa gitna ng gubat, habang ang ating bida ay pormal nang naglulunsad ng isang dambuhalang operasyon na uukit ng dugo at apoy sa buong peninsula. Hinarap ng ating bida si Gang Yachi nang may nanlilisik na mga mata habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang susunod na hakbang sa gitna ng nagbabadyang gulo. Wika ni Sorayang, bakit? Ang Namgang Clan ay bahagi ng Orthodox Murim. Ang Righteous Heavenly Alliance ay nakikipagtulungan sa Heavenly Dragon Palace. Hindi ba't parang alyansa na rin yun? Bumanat si Gang Yachi nang may matikas na paninindigan sa gitna ng dambuhalang katahimikan habang ipinapaliwanag ang kalagayan ng Jianghu. Wika ni Gang Yachi, gaya ng alam mo na, ang Righteous Heavenly Alliance ay isa ng alyansa. Gayunpaman, hindi tulad ng Righteous Heavenly Alliance, ito ay isang napaka-loosely defined na alyansa. Sigurado akong mayroong lahat ng uri ng maliliit na hidwaan dahil doon. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang binalot ng matinding kalkulasyon ang kanyang kaisipan na tila yayanig sa kanyang susunod na galaw, ito ay hindi magiging madali. Kailangan kong mag-alala tungkol sa parehong Heavenly Dragon Palace at sa Namgang Clan. Napakalupit na desisyon ang binitawan ng ating bida para sa kanyang tapat na tauhan. Hinarap niya si Anghua nang may napakakalmadong tono sa gitna ng kanilang paghahanda. Wika ni Sorayang, Anghua, gusto mo bang manatili muna rito at mag-ensayo sa iyong pagluluto ng sandali? Tuwang-tuwang sumagot si Anghua habang naniningkit ang kanyang mga mata sa kagalakan dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya. Wika ni Anghua, sige.
Sisiguraduhin ko na may enjoy nyo ang isang napakasarap na pagkain pagbalik nyo. Oh, excited na ako, tipid na hirit ni Sorayang habang nananatiling matikas ang kanyang posture. Hinarap muli ng ating Lodi ang dalagang si Yosan Green nang may seryosong mukha para alamin ang kanyang desisyon. Wika ng ating bida, anong gagawin mo? Sasama ka ba sa amin, o mananatili ka kasama ni Anghua? Isang napakalupit ng ngiti ang sumili sa mga labi ni Yosan Green habang handa sa anumang banta na darating. Wika ni Yosan Green, hindi ko pwedeng palampasin ang saya. Bagaman, nakakaramdam ako ng lungkot para kay Anghua. Diniina naman ni Anghua ang kanyang hindi matitinag na debosyon para sa kaligtasan ng ating bida. Wika ni Anghua, mas gagaan ang pakiramdam ko kung kasama ka ng young leader. Malakas ka, kaya mo siyang protektahan. Bumanat si Yosan Green nang may mapaglarong asar na yayanig sa kumpiyansa ni Anghua. Wika ni Yosan Green, mas concern ka sa kaligtasan niya kaysa sa akin, mas malakas siya kaysa sa akin, alam mo yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabilis na depensa ni Anghua habang namumula ang kanyang mga pisngi sa tindi ng hiya. Napakabangis na hirit ni Yosan Green na tila isang saksak sa puso ng dalaga dahil sa tindi ng kanyang hinala. Wika ni Yosan Green, siguro ay matatawag mo yang pag-ibig. Literal na nanlaki ang mga mata at nanggigil si Anghua sa tindi ng pamumula ng kanyang mukha. Sigaw ni Anghua, hoy! Biglang niyakap at hinagkan ni Yosan Green si Anghua bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan bago ang pag-alis. Wika ni Yosan Green, nagbibiro lang ako. Napakasama mo. Nakasimangot na tugon ni Anghua sa tindi ng asaran habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hinarap ng ating bida ang grupo nang may matikas na posture para pormal nang simulan ng kanilang misyon patungo sa Madwood Forest. Wika ng ating bida, maghanda na tayo. Tara na. Pagkalipas ng ilang sandali, ang paghahanda ay dambuhala ng nakumpleto at handa na ang lahat para lumisan sa base. Lumipat ang eksena sa huling sandali ng paghahanda bago ang dambuhalang bagyo na yayanig sa buong Jianghu. Hinarap ni Gang Yachi ang ating bida nang may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang huling pagbati para sa kanilang misyon. Wika ni Gang Yachi, good luck. Bumanat ang ating bida nang may napakakalmadong tono ngunit puno ng nanlilisik na kumpiyansa na tila uukit ng panibagong kasaysayan. Wika ni Sorayang, gagawa kami ng isang dambuhalang eksena, kaya maghanda ka na lang na ipakalat ang balita. Samantala, lumipat ang eksena sa isang mahiwagang kagubatan kung saan ang hangin ay nababalot ng matinding kilabot at misteryo. Dito na natin makikita ang isang misteryosong figura na kasalukuyang nag-e-enchant at nagsasagawa ng isang nakapanghihilakbot na ritual na yayanig sa katahimikan ng gubat. Napakalupit na eksena, isinakripisyo at nag-alay siya ng 5 bangkay sa ibabaw ng altar bilang handog sa kadiliman. Literal na napatigil ang mundo habang ang kanilang mga dugo ay dahan-dahan ng umaagos at dumadaloy sa lupa. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madilim na kaganapan na uukit ng dugo at apoy, habang ang bawat patak ng dugo sa altar ay pormal nang naghuhudyat ng isang sakuna sa buong peninsula. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.